Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Odot. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Minabuti lamang po namin na itago ang eksaktong lugar sa kahilingan na rin po ng nagpadala ng kwento. Pakinggan po natin. Tandang-tanda ko pa nung nasa Leyte pa lamang ako nakatira. Malayo sa maingay na lungsod at liwanag na nagmumula naman sa mga kumikislap-kislap na ilaw, dala ng Kamaynilaan. Binatilyo pa lamang ako nito, at isa sa pinagkakaabalahan namin ay magtungo ng ilog o sa sapa at manghuli ng kahit anong pwedeng kainin. Ganun lamang kasimple ang buhay nun sa probinsya. Iyon nga lamang, kailangan mong samahan ito ng sipag at tiyaga. Isa sa mga kasama ko nun ay ang aking pinsan na si Emong. Si Emong ay anak ng tiyuhin kong si Uncle Tasyo. Kilala si Uncle na nanghuhuli ng bayawak sa aming lugar. At nung binatilyo pa lamang kami, ay sumasama-sama ako sa kanila. Sa kalaunan, yun na rin ang ginagawa ni Emong, ang manghuli ng bayawak. Hanggang sa mabansagan siya na si Emong Bayawak. Hindi naman dahil sa mukha siyang bayawak o kung ano pa man. Nakasanayan lamang yun sapagkat madalas sa tuwing galing siya ng sapa mula sa gitna ng kagubatan ay bit-bit lagi niya ni Emong ay isang bayawak na hinuli niya. Hinuhuli niya yun, hindi naman pang benta kundi pangkain ng kanyang pamilya. Lalo na nung nagkaroon ng sariling pamilya si Emong. Diyan siya naging kilala sa aming lugar. Minsan lamang sa isang linggo kung manghuli si Emong ng bayawak. Yun ay kung may nagpapasuyo sa kanya na manghuli ng bayawak o kaya naman kailangan lamang nila ng pang-ulam at medyo may kalayuan pa ang anihan. May mga tao kasi talaga na kumakain ng nasabing hayop. Ang iba naman ay paniniwala na ginagawang gamot ang bayawak. Kung kaya kahit papano ay kumikita din dito si Emong kahit maliit lamang at paminsan-minsan lang. Hanggang sa dumating ang araw na nagkaroon ng bagong tayong restaurant sa may bayan dito sa aming lugar, na kung saan ang restaurant ito ay nag-aalok ito ng mga pagkaing hindi pangkaraniwan. At ang isa sa mga hindi pangkaraniwang putahing inaalok nila rito ay ang putahe na gawa sa bayawak. At naging mabenta ito, lalong-lalo na
sa mga banyagang turista na dumadalaw sa aming lugar. Dahil dun, ay naging madalas ang paghuli ni Emong ng bayawak. Ang dati-rati na minsan lamang sa isang linggo na manghuli ay naging madalas. Naging halos araw-araw na ang panghuhuli ng bayawak ni Emong. At ang paisa-isa pang huli nito ay nadagdagan pa. At dahil dito, natuwa naman ako para kay Emong. Kasabay nun, ay kapansin-pansin na umaasenso ang pinsan ko. Sapagkat simula na magbenta siya ng mga bayawak, ay unti-unti na niyang napapagawa ang sarili niyang bahay. Buhat ito sa panguhuli ng bayawak. At nagtuloy-tuloy pa yun. At hindi lamang ako ang nakapansin, maging ang mga kapitbahay namin. Kung kaya't nang minsang nagkainuman kami, ay inaya niya ako na sumama daw ako sa kanya upang maambunan daw ako ng kahit konting swerte. Ako naman ay pumayag at sumama ako sa panguhuli ng bayawak. At tinungo namin ang sapa na may medyo kalayuan sa amin. At tama naman sapagkat sa pagkakaalam ko, talagang maraming bayawak ang nananahan doon. Nagtungo kami doon ng dapit hapon na, kung saan mag-aagaw na ang dilim at liwanag. Ayon kasi kay Emong, mas lumalabas daw ang mga bayawak sa ganung oras. Pagkadating sa sapang yun, ay tama nga si Emong. Sapagkat pagkarating pa lamang dun, ay hindi agad bababa sa 5 bayawak ang kaagad-agad na nasilo sa kanyang ginawang patibong. Pumapasag-pasag pa ang mga bayawak. Bagamat normal na sa amin ang ganong tanawin, ay kahit papano ay nakaramdam naman ako ng awa sa mga nahuling bayawak. At hindi ko rin maintindihan kung bakit. Pero para kay Emong, tila baliwala lamang sa kanya ang ganun. Ang iba pang bayawak ay agad na niyang tinagpas at ginilitan ng leeg. At ang iba pa ay iniwan naman niyang buhay. At saka umuwi na kami. Pagka-uwi namin sa aming lugar, ay pinauna na ako sa bahay ni Emong. O na, mauna ka na. Idadaan ko pa kasi ang mga ito eh. Dadaan ko ba sa mga suki ko? Pagkabalik ko, ako na ang bahala sa'yo. Sigurado ako, hindi ka mawawalan. Sambit pa ni Emong sa akin. Kung kaya't umuwi na ako sa amin. At kagaya nga ng sinabi ni Emong kanina, pagkahatid niya sa mga bayawak, ay dumaan siya sa amin at inaabutan ako ng pera. Bagamat nakakatawa, ay tinanggihan ko
ang ibinigay niyang pera sapagkat hanggang ngayon ay ramdam ko pa din yung pagkaawa ko sa mga bayawak. At hindi ko rin malaman kung bakit. Huwag na, Emong. Salamat na lang. At saka, sinamahan lang talaga kita. Gusto lang talaga kitang samahan. Yun lang yun. Kaya, kahit hindi mo na ako abutan, ayos lang sa akin yun. Sambit ko pa. Ganun ba? Salamat una Hindi bale. Mag-iinom na lamang tayo. Sa linggo. Ako magpapainom sa'yo. Sambit pa ni Emong. At umuwi na rin ito. Hindi ko naman sinasabi na masama ang ginawa ni Emong. Ang totoo niyan, natutuwa ako na nagiging maayos ang kabuhayan ni Emong. Yun nga lamang, ay naaawa talaga ako sa mga bayawak na nahuli. At bukod pa riyan, ay tila napansin ko na parang kumunti na ang kanilang bilang kumpara dati. Dati-rati kasi, madami talagang bayawak sa lugar na yun. Talagang tirahan nila ang lugar na yun. Pero nung huling punta namin, ay tila hindi na sila ganun kadami. Marahil ay nakaapekto din sa kanila ang panguhuli ni Emong. Isipin mo ba naman, araw-araw ay hindi bababa sa 5 ang kanyang hinuhuli. Pero ang naging kapalit naman nito ay nagkaroon ng maayos na kabuhayan si Emong. At bukod pa riyan, ay napaayos niya ang kanyang bahay. Naging magara ito. At kung makikita mo ang kanyang bahay na napaayos niya, ay iisipin mo na may nangingibang bansa na nakatira sa bahay na yun. At kaming mga pipinsanin niya ay natutuwa para sa kanya, sa kanyang pag-angat. At pagsapit ng linggo, ay piniinom nga kami ni Emong. Pati nung nagdaos ng kaarawan ang kanyang panganay. At habang nasa kasagsagan ng inuman, ay napagkwentuhan namin ang tungkol sa naging hanap buhay ni Emong. Ang galing mo, Emong. Talagang napaangat mo ang kabuhayan mo. Dahil lang sa mga bayawak. Sambit pa ng iba naming mga pinsan. Kaya nga, Emong. Ito nakakatuwa pa. Hindi lang naman ikaw ang nanguhuli ng bayawak dito sa atin. May iba din naman. Pero parang hindi sila pinalad na kagaya mo. Kita mo ikaw, Emong, nakapagpatayo ka ng sarili mong bahay. Napaganda mo pa. Sambit pa ng iba naming pinsan. Na sinang-ayunan ko din naman. Bukod sa nakapagpaayos ng bahay, ay nakapagpatayo pa ng tindahan si Emong mula sa katas ng panguhuli ng bayawak. Kaya nga lamang, Emong, napansin ko na parang kumukunti ng mga bayawak dun sa pinuntahan nating sapa. Tanong ko, ganun talagang mangyayari. Kita mo namang ang husay manghuli ng bayawak na itong si Emong.
Hindi bababa sa 5 ang nahuhuli niya kada araw. Sambit pa ng iba naming pinsan. Huwag kang mag-alala, Ona. Hindi mauubos yan. Marami pa yan. Nagpaparami lang yan sila. Hindi yan sila mauubos. Doon sa kagubatan natin. Maraming bayawak. Tugon naman ni Imong. At hanggang sa nagpatuloy ang aming kasiyahan. Makalipas ang ilang buwan, ay muling nagpasama sa akin si Imong na manghuli ng bayawak sapagkat marami-rami daw ang umorder sa kanya at kailangan niyang hanapin ang mga ito. At malaking pera daw ang makukuha niya. At tiyak daw na maaari na raw siyang makabili ng motorsiklo. Sambit pa ni Imong. Kung kaya naman, agad akong pumayag na samahan siya. At kagaya dati, ay hindi pa rin ako nagpabayad sa kanya. Ang nais ko lamang, isamahan siya at matulungan. Nung araw na yun, 3 kaming magkakasama. Kabilang si Imong at ang isa pa naming pinsan na si Mentong. Pagdating namin sa SAP, ay kapansin-pansin na nabawasan talaga ang bilang ng mga bayawak. Sapagkat ni isa ay wala akong makita. Hindi kagaya dati. Napapansin mo agad sila sa paligid. Pakalat-kalat lamang. Ngunit sa pagkakataon ngayon, ay wala na ako nakikita pa. At habang tumitingin-tingin sa paligid at naghahanap ng mga bayawak, ay maya-maya pa'y biglang may dumating na isang matandang lalaki. Hindi namin siya kilala. At ngayon lang din namin nakita. Malamang ay taga-ibang baryo ang matandang lalaki. O kaya naman ay taga-Upland ang matanda. Amang, naparito ba kayo upang manghuli ng mga bayawak? Tanong ng matanda sa amin. Oo. Yun. Manguhuli nga po ng bayawak. Yun po kasi ang hanap buhay ko. Tugon naman ni Imong. Ganun ba, Amang? Ay, pakiusap lamang sana. Na Amang, hinay-hinay muna lamang sa paghuli ng mga bayawak. Baka maubos na ang kanilang bilang. At kawawa naman ang ating kalikasan. Sambit ng matandang lalaki. Subalit, hindi tumugon si Imong sa sinabi ng matanda. At tila nagkibit balikat lamang ito sa sinabi ng matanda. At nagpatuloy pa si Imong sa paghahanap ng bayawak. Ako naman ay nakasunod lamang ako kay Imong bilang nagpasama lang siya sa akin. At nang makalayo ng kaunti sa matandang lalaki, ay saka nagsalita si Imong. Ngumisi muna si Imong at saka nagbulalas. Kailangan kong makahuli ng bayawak. Kaya nga tayo naglakad ng ganito kalayo eh. Di ba, Mentong?
Bulong ni Emong sa amin. At sinabayan pa niya ito ng ngisi. Bumulong naman si Mentong sa sinabing yun ni Emong. Pasensya na po kayo, Lo. Kailangan po namin ng pera eh. Papambili ko po ng sidecar po ng motor. Sambit naman ni Mentong. Oo, Mentong. Pangako ko sa'yo yan. Pahihiramin kita na pambili ng sidecar. Basta't maging maganda ang huli natin ngayon. Pangako ko sa'yo yan. Sambit pa ni Emong. Patuloy lamang kaming naglakad sa kahabaan ng sapa. Subalit, simula pa kanina, ay wala talaga kaming makitang bayawak. Hanggang sa sumapit na ang dapit hapon at wala pa rin kami nahuhuli. At lahat ng patibong na nilatag ni Emong at ni Mentong, lahat ay walang huli. Lahat bakante. Ilang oras na kami naglalakad at mukhang inabot na kami ng dilim sa lugar na to. At ni isang bayawak ay wala kaming mahuli. Kung kaya't nagsalita ako. Emong, mukhang wala nang bayawak rito ah. Mabuti siguro umuwi na tayo. Anong uuwi? O na, hindi pa tayo uuwi. Diyan nakasalalay yung sidecar ko eh. Sambit naman ni Mentong. Oo na, hindi tayo uuwi hanggat hindi tayo nakakahuli. Alam mo una, kaya ka hindi umaangat sa buhay eh. Madali kang sumuko. Tingnan mo tong diskarte ko. Hindi tayo susuko hanggat wala tayong nahuhuli. Tingnan mo. At pag nabenta ko to, magkakaroon na ako ng motor. Sambit pa ni Emong. Kung kaya't napatahimik na lamang ako. Subalit, ilang oras pang lumipas at lakad lang kami ng lakad. Subalit, wala pa din kaming nahuhuli. Sa tansya ko, ay maghahating gabi na. Malalim na ang gabi. Madilim na ang paligid. At habang tinitingnan ko si Emong, ay tila nag-isip-isip na to kung saan makakahagilap ng bayawak. Nang maya-maya pa, ay saka nagsalita si Mentong. Emong, tama si Ona. Mukhang wala nang bayawak dito. Mukhang ubos na. Pero meron akong alam na lugar na pinaglalagian ng mga bayawak. Sambit ni Mentong. Saan? Tanong kaagad ni Emong. Emong, sa may talon. Tugon naman ni Mentong. Pagkadinig ko nun, ay bigla akong napamulagat. Sapagkat ang talon na sinasabi ni Mentong ay matatagpuan yun sa pusod ng kagubatan. Mentong, sa talon. Sa gitna ng kagubatan yun ah. Tugon ko. Sino naman ngayon? Biglang sambit naman ni Emong.
Hindi ba Emong? Yan ang bilin sa atin ni Lolo. Pinagsabihan niya tayo na huwag na magtutungo sa lugar na yun. Sapagkat ang lugar na yun, tirahan ng mga engkanto ng mga hindi nakikita. Sambit ko pa. Pagkasambit ko nun, biglang tumawa si Emong at si Mentong. Yan, Ona. Ano ba yan, Ona? Ang tanda mo na. Nagpapaniwala ka pa rin dyan. Hindi ka talaga umaasenso eh. Masyado kang nagpapaniwala sa mga sabi-sabi. Mapamahiin. Sambit pa ni Emong sa akin. Sa kabila ng pagpigil ko sa dalawa, ay nagpatuloy pa rin ang dalawa. At dahil si Mentong, siya ang may hawak ng ilaw o yung Petromax na ginagamit itong panahon na yun, ay wala na akong nagawa pa kung hindi ang sumunod sa kanila sapagkat napakadilim na ng paligid at mahihirapan talaga akong makauwi sa amin kung ako lamang mag-isa. At lumipas pa ang ilang oras. Lakad lamang kami ng lakad hanggang sa nakaririnig na ako ng lagaslas ng tubig. Biglang nagsipagtayuan ang balahibo ko sa katawan sapagkat naririnig ko na ang talon. At muli kong naalala ang sinabi ni Lolo. Mahigpit kaming pinagbabawalan nila Lolo na magtungo rito. At hindi lamang si Lolo, maging ang mga matatanda sa lugar namin ay walang nangahas at magtungo sa lugar nito. Kaya nga lamang, masyadong mapilit sila Emong. Pagkadating doon, ay natanaw na namin ang talon. At kasunod nun ay tumambad agad sa amin ang maraming bilang ng mga bayawak. At nagpulasan ng mga ito dala ng ilaw na nagmumula sa Petromax. Subalit, si Emong ay hindi na nagsayang pa ng panahon. At sa galing niyang manghuli ng mga bayawak, ay agad siyang nakapatay ng ilang bayawak gamit ang kanyang sibat at itak. At tinulungan din siya ni Mentong na makahuli. At hindi bababa sa 5 kaagad ang kanyang nahuli at nailagay sa sako. Subalit sa kabila nun, ay naliliitan pa si Emong sa kanyang mga nahuli. At kulang pa daw yun. At nagpatuloy pa si Emong sa panghuli ng mga bayawak. Hanggang sa biglang napasigaw si Mentong. At may itinuro siya sa may bandang bagsakan ng tubig. Pagkaturo niya, ay naroon ang napakalaking bayawak. Ang laki nito at tila kumikintab-kintab pa ang kulay nito. Marahil ay nababasa ito ng talon kung kaya't
tila kumikintab-kintab ang balat nito. At para sa akin, parang kakaiba ang bayawak na yun sapagkat napakalaki nito. Mas malaki ito para sa mga nakikita akong pangkaraniwang bayawak. At bukod pa riyan, ay parang hindi ito natinag sa kanyang kinaroroonan. Nang dumating kami, ay hindi man lamang ito umalpas o nagtangkang tumakbo. Dahil doon ay napasambit ako. Mong, tingnan mo, parang hindi pang karaniwan ng bayawak na yan. Maigi siguro pabayaan nyo na ang isang yan. Sambit ko. Baliw ka ba, Ona? Nakikita mo ba na yan ang pinakamalaking bayawak na mahuhuli natin ngayon? Sambit pa ni Mentong. Ngunit sa kabila nun, ay tinangka ko silang awatin. Subalit, hindi pa rin umaalis ang bayawak sa kanyang kinaroroonan. Nang maya-maya, ay itinulak ako ng dalawa sa pagpigil ko sa kanila. Dahil dun, ay napadaos-dos na ako sa tubig. At napainom pa ako ng tubig. Dahil dun, ay wala na akong nagawa pa. At hindi ko na sila napigilan pa. Buti na lamang, ay kahit papano, ay marunong akong lumangoy. Sapagkat may kalaliman ang bahaging iyon ng talon. Nang ako'y makaahon na mula sa tubig, ay abotenga na ang ngiti ng dalawa sapagkat nahuli na nila ang malaking bayawak. At ginapos nila ito ng napakahigpit. At sa pagkakagapos nilang yun, ay nagpupumilit pa rin umalpas ang bayawak. At napansin ko pa na tila parang may tumulong luha mula sa mata ng bayawak na yun. Dahil doon inahabag talaga ako. Sinubukan ko pa silang pigilin. Sige, bukan mo, Ona. Isa pang pigil mo sa amin. At kalilimutan ko ng pinsan kita. Sambit pa ni Emong. Sabay amba ng itak patungo sa akin. At muling ibinaling ni Emong ang itak sa bayawak. At mukhang tatagain na nito ang malaking bayawak sapagkat halos hindi niya ito mabuhat sapagkat pumapasag-pasag pa ito at nahihirapan siyang buhatin. Papatayin ko na to eh. Napakalikot. Sambit pa ni Emong. At kitang-kita akong muli na tumulo ang luha ng bayawak mula sa sinabi niyo ni Emong. Mukhang nararamdaman na ng hayop ang kanyang kahihinatnan. Nang biglang magsalita naman si Mentong. Emong, munang patay ng bayawak. Yan mo't ako lang magbubuhat dyan. Sa isang malaki na yan. Ako nang bahala. At isa pa, hindi ba mas malaki ang bayad kapag
Nadala natin ng buhay ang bayawak, sambit pa ni Mentong. At pagkaditing tungkol sa bagay na yun, ay tila nahimasmasan si Emong at hindi na itinuloy ang pagpatay sa bayawak. Maliban sa mga sugat na natamo ng hayop na yun, ay hindi na pinatay pa ni Emong ang bayawak, dala ng suwestyon ni Mentong. At saka si Mentong na ang nagdala ng malaking bayawak. Mag-uumaga na nang nakabalik na kami sa amin. At naisakatuparan nga nila Emong at Mentong ang kanilang nais. Naibenta nila sa malaking halaga ang ibang bayawak. Maliban lamang sa malaking bayawak na nahuli, sapagkat ayon sa kanila ay hindi pa dumarating ang buyer para sa malaking bayawak. Ngunit sa kabila nun ay tuwang-tuwa na ang dalawa. Mukhang malaking pera na ang kanilang nakubra. At iginapos muli ni Emong ang malaking bayawak sa loob ng kasilyas ng kanilang bahay. Habang inaantay ang kanilang buyer, mga sumunod na araw ay hinahanap ni Emong kung nasaan na daw si Mentong, sapagkat hindi raw niya ito nakita. Kung kaya't tinungo namin si Mentong sa kanilang bahay, subalit pagkadating doon ay wala rin doon si Mentong. Nang tanungin namin ang kanyang mga magulang, ay nagtungo daw si Mentong sa bayan at magpasa hanggang ngayon ay hindi pa umuwi. Kung kaya't hinayaan lang namin. Baka naghahanap na ng mabibili na sidecar, sambit pa ni Emong. Hanggang sa umabot ng kinabukasan at wala pa din si Mentong. Baka napasarap sa bayan, hindi pa umuwi. Akala naming dalawa. Hanggang sa isang madaling araw ay tila nagkaroon ng kaguluhan sa bahay nila Emong. Mula ito sa mga sigawan, kung kaya't nagising din ako. At agad akong napapunta kina Emong. Pagkadating ko dun, ay nagsusumigaw ang mga anak ni Emong. Ayon sa kanila, ay may kumakatok at may kumakaluskos daw sa kanilang harapang pintuan. At halos wasakin daw nito ang kanilang pinto. At pagkabukas nga ni Emong ng pinto, ay isang napakalaking bayawak ang tumambad sa kanyang harapan. Iyon ang nasa pintuan. Mukhang nakawala ang malaking bayawak na nahuli nila. Pero imbis na matakot, ay natuwa pa si Emong. At tila nagliwanag pa ang mga mata nito na parang nakakita ng kayamanan. Agad nitong kinuha ang kanyang matalas na itak. At nang akmang dadamba na ang malaking bayawak,
ay agad naman itong tinaga ni Emong. Natama ng bayawak sa kanyang kamay at sa talas ng itak. Agad naglikha ito ng malaking sugat sa kamay ng bayawak. Ngunit ilang sandali lamang, biglang bumagsak ang bayawak. Ngunit pagkalagbak na ito, ay tila nag-iba ito ng anyo. At nag-anyong tao. Napagitla kaming lahat nang makita ang kaganapang iyon. Nakadapa ang tao at nang itinihaya ito ni Emong, ay tumambad ang muka ni Mentong. Si Mentong ang taong yun. Nagsisigaw ang asawa ni Emong sapagkat kitang-kita din niya ang pangyayari. Bakit mo ko tinaga, Emong? Sigaw ni Mentong habang namimilipit sa sakit. Gulat naman si Emong sa pangyayari at hindi niya malaman kung paanong nangyari ang isang bayawak ay naging si Mentong. Tinangkapan namang isugod si Mentong sa pinakamalapit na pagamutan, subalit hindi pumayag si Mentong. Emong, wag na. Huwag niyo ako dali ng paggamutan. Huwag niyo ako dali ng ospital. Ibalik natin ang malaking bayawak. Tama si na Lolo. Sigaw pa ni Mentong. At maya-maya pa ay nagsipagdatingan ng iba naming mga kaanak. At napag-alaman nila ang kaguluhang nangyari. At kalaunan ay naalaman din nila kung anong aming ginawa. Ang titigas ng ulo ninyo. Ilang beses ko na kayong pinagbawalan. Napakatitigas ng ulo nyo. Sigaw ni Lolo sa amin. Mahigpit ko na kayong pinagbabawalan na. Huwag na huwag magtungo sa lugar na yon. Matitigas ang ulo ninyo. Nagpumilit pa kayo. Hindi lamang yan. Inuli pa ninyo ang malaking bayawak. Ay wagang bayawak na yan. May nag-aalaga dyan. At kung hindi nyo ibabalik yan, buhay ninyo ang magiging kabayaran yan. Sigaw pa sa amin ni Lolo. Galit na galit si Lolo sa amin ng mga sandaling yun. Bagamat naaawa siya sa sitwasyon ni Mentong, ay wala siyang magawa sapagkat dala na rin ang katigasan ng aming ulo. Agad naming sinunod si Lolo at tulong-tulong kaming magpipinsan kasama si Mentong na kahit na may sugat sa balikat ay nagpumilit na sumama sa amin. Ibinalik namin ang malaking bayawak sa aming pinaghulihan sa may talon. Makalipas ang ilang oras ay narating namin ang talon. Pagkarating doon
Si Mentong ay naniklohod at humingi ng tawad sa kanyang nagawa. At agad naming pinakawalan ang malaking bayawak. At sa hindi ko maipaliwanag na pangyayari, ang mga sugat na natamo ng malaking bayawak na yun ay tila unti-unting gumaling matapos na itong lumusong sa sapa. Si Mentong naman ay tila tumigil na rin sapagkat unti-unting nawala ang hapde ng kanyang sugat at unti-unti ring umaampat ang pagdurugo nito. Makalipas ang ilang linggo, ay gumaling din ang sugat ni Mentong. Si Emong naman, matapos ang pangyayaring yun, ay napaupo na lamang sa gilid ng kanyang bahay at tila nasiraan ng bait at hindi ito makausap ng matino ng ilang araw. Simula ng araw na yun, buti na lamang ay may mahusay na manggagamot sa lugar namin na tumulong sa kanya at pinagaling siya. Humingi ng tawad si Emong sa may talon at nagdala ng kanyang alay bilang paghingi ng tawad sa kanyang mga nagawa. Ayon na rin ito sa utos ng manggagamot sa kanya. At pagkalipas ng ilang buwan, ay nanumbalik naman sa katinoan si Emong. At iyon ang dahilan kung bakit napilitan kaming magpipinsan na magtungo na ng Maynila at dito na lamang maghanap buhay. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap paliwanag pero nagaganap. Hanggang dito na lamang. Salamat sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout yung mga taga-Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Boss, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Lito Estoque. Boss, shoutout po. Din po sa may Tagig. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig.
Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.